Napakagandang umaga sa bawat isa. Good morning po sa inyong lahat. Sige po, batiin nyo naman yung mga kapatid natin na nandito sa loob ng bulwagang ito. Ayan. Good morning sa bawat isa. Tunay nga po na ang bilis ng araw, malapit na yung Pasko, no? And yung presensya ng Diyos ay patuloy na ating nararanasan. And bago po pala yun, good morning din sa mga kapatid natin na nanonood via Facebook. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, isang tabi po muna natin yung mga gawain natin. Let's focus, no, sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. At patuloy na ating i-share yung salita niya. No, tunay nga po na karapat-dapat itong i-share, no, para patuloy na makilala natin siya at mga tao, no, ma-extend pa yung mga makakakilala pa sa Diyos natin na buhay. And tunay nga na sabi ko kanina na ang sarap mabuhay sa presensya ng Diyos, no. And if we walk with intimacy in Christ, tunay nga po na nararanasan natin yung restedness na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tunay nga po na yung presensya ng Diyos lamang ang tunay na magiging buhay natin sa mundong ito. Sabi nga po sa awit, no, awit 6:30, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig na ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ika'y aking pagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang buhay ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito'y aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Amen. Tunay nga po na kapag tayo ay nasa Diyos, no, araw-araw ng ating buhay ay puno ng pagpupuri, pasasalamat sa ating buhay na Diyos. At ngayong umaga, tayo pong lahat ay sasayaw, pagpupuri, ibibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. Handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos? Hallelujah! Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na kami ay magbababad sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Salamat, O Diyos.
marapat kang pasalamatan, marapat kang purihan, magpakailanman, Panginoon. Thank you, Jesus. Tunay nga na napakadakila mo. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Kahit na may problema, Panginoon, kahit na may pagsubok, kami ay patuloy na sasamba, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon. Salamat. Salamat sa buhay mo. Salamat sa salita mo. Salamat sa banal na Spirit mo. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Napakasarap mabuhay dito sa mundo na kasama ko. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Laging nandyan na tunay na nararanasan namin, O God. Thank you, Jesus. Wala po kaming ibang sasambitin, Panginoon, kundi salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pag-ibig na hindi namin makukuha sa kahit na sino, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Hindi namin kayang i-contain nararamdaman namin sa inyo, Lord God. Thank you for everything, O God. And we know that we have everything because of you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name. We glorify you, O God. Ngayon kami ay aawit ng buong puso. Masasalamat. Napakadakila. Si Diyos kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo'y patuloy katulad ng pag-ibig itong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin na dapat naging aking dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Huwag mo lapas sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos,
ang Diyos ay mananatiling tapat. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay hindi nagbabago. Ang iyong katapatan ay magpakailanman. Kaya nga po, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Gaya ng sumulat ng Psalm 42, as the deer panteth forth the water, so my soul longeth after thee. O Diyos, ang nais po namin ay patuloy na maranasan, makapanahan sa iyong banal na presensya. Sapagkat, O Diyos, sa loob ng iyong presensya, mararanasan po namin ang tunay na kapayapaan. Mararanasan po namin ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya nga po, gaya ni Paul, kakalimutan ng lahat, makilala ka lamang sa kanyang buhay. Ito po, O Diyos, ang hangat po namin sa aming mga puso at kaisipan, na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, Ikaw ay patuloy na aming makilala. Makilala ka na Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpala, Diyos na patuloy na nag-iingat, na sa kabila ng mga nangyayari sa mundong ito, O Diyos, makakatayo kami. Dahil alam po namin, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Kaya nga po, O Diyos, malaki ang aming pagtitiwala, ang aming kumpiyansa, O Diyos, na sa mundong ito, O Lord, mayroong kapighatian, but we know you have overcome the world. And we are more than conqueror in you, O Lord. For we know that all things work together for good. Kaya nga po, O Diyos, walang magiging masama para sa amin kung kami po, O Diyos, ay lumalakad sa iyong kalooban. Kaya nga po, O Diyos, patuloy po pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, ang iyong mga salita, O Diyos, na siya pong patuloy na magiging pagkain ng aming mga kaluluwa, O Diyos. Upang sa ganon, lalo pa namin makilala kung gaano kalalim, kung gaano kataas, kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Diyos, po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God, tunay nga pong napakadakila ng ating Diyos na buhay. Amen. So, tayo po ay nasa dako ng pagkakaloob. So, yung ating mga nasa online, naka-flash po yung ating mga bank accounts po dyan. Dyan po tayo pwedeng magbigay ng ating mga pledges, grace giving, at the same time yung ating grace giving, mga LO. Alright? So, kung masyado po tayong excited at naubos po yung white envelope po natin sa likod, we can use the brown envelope po. Isulat lang po yung grace giving, pati po yung pangalan ninyo. Pwede na rin po natin gamitin yan. Okay, naubusan po tayo dahil kulang. Praise God. So tayo po ay nagbibigay, yes, material wealth ang ating ipinagkakaloob, pero nakapaloob po dyan yung pag-ibig, nakapaloob po dyan yung pananampalataya, nakapaloob po dyan yung pagkilala po natin
na hindi lamang po tayo physical, kundi mayroon po tayong spiritual na mundo na kung saan nag-ooperate po ang Diyos at ang mga bagay na spiritual. Amen? So pagkilala po yan sa kadakilaan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? So parangalan po natin ang Diyos, isang bagay po sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po kayong karapat-dapat na papurihan, sambahin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong bugtong na anak na ibinigay sa amin. Tunay nga po siya yung pinakadakilang regalo, pinakadakilang kayamanan, at siya ang higit sa lahat sa aming buhay. Kaya, Panginoon, patuloy po namin kinikilala na kung ang inyong bugtong na anak na pinakatatangi at pinakamamahal ay hindi po ninyo ipinagkait sa amin. Walang bagay, Panginoon, na hindi po ninyo kayang ibigay sa amin. Kaya salamat, O Diyos, sa inyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa ganitong pribilehiyo na mapaparangalan ka namin, mapapasalamatan at makikilala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaloob na ito. Purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. So mamaya po yung ating mga kaloob sa likod po ay pwede natin ibigay. Thank you po. Alright. Amen. Great day. Amen. Hello. Woo! Praise God. So we are excited. Amen. Because our Lord ay siya po ay malapit ng dumating. Amen. Are you excited? At ang kanyang muling pagbabalik ang siyang inihintay natin. Amen. Hindi ang Antikristo ang ating inihintay. Ayan na si Antikristo, ayan na. Ayan ang mga signs, hindi po yun ang ating inihintay. Amen. Ang inihintay po natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. At kaya siya babalik ay dahil sa iyo at dahil sa akin. Yan ang dahilan kung bakit babalik ang ating Panginoon. So, ang ating pong topic sa umagang ito, two sides of the spiritual world, God's side and the adversary's side. So, ang spiritual world ay dalawa po ang kanyang muka. So, yung sa mukha ng Diyos, sa side ng ating Diyos, at ganoon din sa side po ng kalaban, adversaries. And that is Satan, the kingdom of darkness. Kaya sabi po sa Colossians chapter 1 verse 13, iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. So dahil kay Kristo, dahil sa pagtanggap natin, sa ginawa ni Kristo sa buhay natin, tayo po ay iniligtas niya. So lahat ng tao ay nasa ilalim po ng kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman. Dahil ang tao ang siyang nagpasya na siya ay magpapasailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Subalit, ang ating Panginoong Yesus na siyang pumunta dito para iligtas ang lahat ng tao, na sila ay ilipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng minamahal niyang anak. So yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit dumating ang ating Panginoon. At lahat ng tao ay kanya niligtas, subalit kailangan nating kilalanin ang ginawa ni Jesus para sa ganoon ay maranasan natin yung kanya ng ginawa para sa atin. Amen? So there are spiritual world, mga kapatid. No? Kaya sinabi ni Pablo ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kailangan wag tayong magbigay ng full attention, focused on the things that are seen, ang mga bagay na nakikita. Ituon daw natin ang ating pansin sa mga bagay na hindi nakikita. At ang mga bagay na nakikita ay pasamantala lang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita, the spiritual world, either God's side or the adversary side, that is eternal. Yun po ay pangwalang hanggan. Yun po ay walang katapusan. Okay? Kaya mag-focus daw tayo sa bagay na hindi nakikita. Let us focus our full attention the things that are not seen. But by faith, ay atin pong makikitang klaro, hindi po abstract, hindi po malabo ang spiritual word, but they are clear through faith
by the Word of God, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At lagi ko pong sinasabi, ang spiritual world ay mas totoo kaysa mga bagay na ating nakikita. Bakit po? Because the things that are seen are partially truth. Bakit po sila partially? Kasi hindi po siya mananatili magpakailanpaman. Totoo siya, reality siya, but they will not last longer. Hindi po sila mananatili. Pito'y pasamantala lang. They are reality, they are truth, yes, but they are partially truth, partially reality. But the things that are spiritual, they will endure forever. Ito'y mananatili magpakailanpaman. That's why higit silang totoo. Kaya doon tayo ngayon magbigay ng focus. Sana po sa ating pag-aaral ng mga bagay na ito that God is real. Sa buong taon ng 2020, ay nakita po natin sa buhay natin na hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. That we are now aware in the spiritual world. We are now aware in the Spirit who we are in Christ. Amen? So ngayon, hindi lang po yung 5 senses natin ang ating napapansin at kung sino tayo in the physical, but now, nagiging aware na tayo at tayo ay nadadala na kung saan ay mamuhay sa bagay na kung paano tayong naging Kristiyano at naging anak ng Diyos. Amen. So in 1 John chapter 4, verse 1 to 6, ating pong basahin. Alright? Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan, ninyo malalaman kung ano ang spiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala na nila na si Yesu Kristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Verse 3, okay? Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi sinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. So iba po yung Antikristo at saka yung Espiritu ng Antikristo. So yung mismong Antichrist ay wala pa. So darating pa lang. At sana po'y huwag niyong makita at huwag nating makita. Amen. Ang Antikristong darating. Alright? Pero yung spirito ng Antikristo ay nandito na, noon pa man sa mundong ito. Okay? Siya po ay nanlililang na at yun po yung kasalukuyan at noon ay nandoon na rin ang spirito ng Antikristo. At mamaya po pag-aralan natin kung ano itong spirito ng Antikristo. Verse 4, ngunit, mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang spiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. So dito natin pong nakuha yung greater is He that is in me. Okay? So naway lalo pong maging maliwanag sa atin yung greater is me. Greater is He that is in me. That He that is in the world. Amen? So mas makapangyarihan ang nasa atin. Kaya ang kasinungalingan ni Antikristo ay alam natin at hindi natin paniniwalaan. Alright? So, ang pinag-uusapan lang po dito, hindi po yung gawa ng kasalanan, kundi yung deception. Yung ikaw ay mawalan ng paniniwala kung sino ang Diyos sa buhay mo. Alright? Hindi yung hindi ako gumagawa ng kasalanan, hindi po yun. Ang pinag-uusapan po sa salita ng Diyos is the deception, the spirit of Antichrist. Verse 5,
itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang tinuturo. At nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Verse 6, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan, natin makikilala kung sino ang nangangaral mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Okay, so there are two spirits, the spirit of truth and the spirit of error, the spirit of deception. So saan po tayo nakikinig? At ano ang binibigyan nating attention sa buhay po natin? Alright? So in verse 2, ulitin ko po, 1 John chapter 4 verse 2, balikan natin. Alright? Muna, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang spiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala na niya si Kristo, Kristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Okay? So dito daw natin makikita kung sino ang Antikristo. Okay? At ganoon din sa verse 3, makita po natin, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Okay? So sige, punta tayo dun sa 1 John chapter 4, verse 10. Okay, so sinabi rin po ni Juan, ngayon, ito, ipinapakita niya kung sino ang tunay na isinugo ng Diyos. So kapag ang itinuturo na si Kristo ay hindi naging tao, o kaya ay magiging tao pa lang, ay hindi po ito sinugo ng Diyos. So ito po yung spirit of Antichrist, ito po yung sinasabi nating false prophet na nagpapahayag sila ng maling katuruan kay Kristo. Alright? Kaya po ang Bible patungkol kay Kristo. Alright? So kapag ang itinuturo nila ay hindi naging tao ang Diyos, ito po ay taglay nila ang spirito ng Antikristo. Kaya sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. So kung hindi natin paniniwalaan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi naging tao dahil ang Diyos ay naging tao. So maraming taong hindi nila paniniwalaan na ang Diyos ay naging tao para abutin niya ang tao mismo na kanyang linikha. So kung walang Diyos na naging tao na si Kristo, paano tayo maliligtas sa kasalanan? Paano tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan? Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At dahil sa kanyang bugtong ng anak, inango niya tayo sa kasalanan at pinatawad niya sa lahat ng ating kasalanan. So hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kundi dahil po sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya ang ating paniniwala, ang Diyos ay naging tao at yan po ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga po ng katuruan niyan. Na ang Diyos mismo ang siyang nag-abot sa tao. Ang Diyos mismo ay kanyang ina-identify ang kanyang sarili kung ano ang kalagayan ng tao. Kaya alam ng Diyos kung ano ang ating nararanasan sa araw-araw ng buhay natin. Hindi manhid ang Diyos. Hindi sinisigawan ng Diyos para tayo po ay pakinggan. Hindi po tayo nagre-report sa Diyos.
kundi siya mismo. Siya ang nagsabi na kung saan hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Okay? At yan po ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay unconditional. So, marami pong nagsasalita, marami tayong narinig, mahal ka ng Diyos. So, yung pong mahal ka ng Diyos, God love you ay napaka-popular. Pero ito'y parang naging ordinary, parang inspirational, parang moral values. Pero ang pinakadahilan ng salita ng mahal ka ng Diyos, it is unconditional. Walang kondisyon na pag-ibig ang Diyos sa buhay ng tao. At yan po, na walang kondisyon ay sa pamamagitan po ni Kristo. So kung ako'y mahal ng Ama, sabi ng Panginoon, at ako'y mahal ko rin siya. At ang pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Diyos sa tao, ay hindi dahil kung sino ka, kundi dahil sa kanyang anak na si Jesucristo. So yun ang malalim na dahilan kung bakit ka mahal ng Diyos. It is not only a words, a moral words, it's not only a good word, inspirational word, but it is life. When you understand that God loves you through our Lord Jesus Christ, then you will experience in your heart, sa puso ninyo, a full gratitude na ikaw ay talagang magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Na hindi basihan kung sino ka, kung mabait ka, ikaw ay mayaman, ikaw ay may posisyon o walang posisyon. Dahil wala kang posisyon, hindi ako mahal ng Panginoon. Hindi po. Mahal ka ng Panginoon dahil sa kanyang bugtong na anak ni Jesus. And that is unconditional. Not on the basis of what you are doing, who you are. Amen? So lagi natin tandaan, it is Christ. It is Christ alone, wala nang iba. Lagi natin narinig, God is good. Mahal ka ng Diyos. Mabuti ang Diyos. God is good all the time. But hindi po ito tumatanim sa puso natin. Why? Because it is unconditional. God is good is unconditional. O hindi conditional. Kundi unconditional din ang kanyang sinasabi na salita ng Panginoon that God is good. Mabuti ang Diyos sa kanyang anak. At walang kondisyon yon. At dahil sa kanyang anak, God is good to you. Amen po ba? Dahil kay Kristo, mabuti ang Diyos sa'yo. Amen. Hindi dahil nasa CFSM ka, mabuti ang Diyos sa'yo. Hindi dahil kung sino ka man, ay hindi mabuti ang Diyos sa'yo. Mabuti ang Diyos sa lahat ng tao dahil sa kanyang bugtong na anak ni Jesucristo. Kanya lang hindi natin nararanasan at hindi nararanasan ng maraming mga tao, it must be by faith. True faith. Amen? Amen po ba? Palapakan naman natin ang Diyos natin. So naway, ang ating puso ngayon ay punong-puno ng Kristo. Amen. Hindi puno ng anumang kabutihan natin at kasamaan ng ating ginagawa sa buhay natin at ang kanyang pag-ibig ang siyang magtutulak kung anong dapat nating gawin. Ang pag-ibig ng Diyos na walang maliw, walang kupas sa buhay natin. Amen. And then, ang sabi niya, alam din nating 1 John chapter 5, verse 20. Tingnan natin. Ay, hindi, wala yata diyan, no? Tama, wala ba? Alright, hindi ko po na ipadala. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verse 20. Okay? So alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. So ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao dahil sa kanyang bugtong na anak ni Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus ay makikilala natin ang Diyos at sa pamamagitan ni Jesus ay mapapatunayan natin kung sino ang Diyos at sa pamamagitan ni Jesus ay tayo ay may buhay na walang hanggan. Okay? Sa pamamagitan ni Jesus, we have now eternal life.
through Jesus Christ, we have now connection and relationship with God. So without Jesus, ay wala po tayong access sa spiritual side ng ating Diyos. It is only Jesus, the only way to the Father. Wala nang ibang daan, kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. And eternal life is Jesus Christ. Amen? Eternal life is not a place. Hindi po ito lugar. Eternal life is not material things. Eternal life is Jesus. Amen? Salvation is Jesus. Kaya nga so siya, complete. Yan po ay napakahalaga na kung saan ang itinuturo ng salita ng Diyos, ang Diyos ay naging tao. At hindi pa lang magiging tao, hindi pa lang magliligtas, kundi si Kristo mismo, ang Diyos na naging tao, na siya po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya po yung for God so loved the world, no? Unconditional din po yun. Sa pamamagitan ng kanyang bugto na anak. At na-emphasize sa for God so loved the world ay yung pong you shall not perish. Hindi ka mapapahamak kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Yan po ay hindi po yun ang message. Yan po yung bunga ng message. The message says that you will have eternal life. You will have a relationship. At dahil may relasyon ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, hindi ka mapapahamak. Yon ay bunga ng message, and the message, you will have eternal life. Naintindihan mo natin? Lagi po natin in-emphasize sa Bible yung pong bunga-bunga, hindi natin nakikita yung the root cause. Kaya nga kapag tinanggap niya si Kristo, hindi na ako mapapahamak, wala na. Hindi na nagpapatuloy dahil nakuha na niya ang gusto niya. Pero if you have that right understanding that God loves me through Christ and I have now a relationship, meron na akong ngayong kaugnayan sa Diyos, ay tunay nga pong ating pong pagsusumikatan. Hindi naman pagsusumikatan, kundi ating pong itatanaw sa buhay natin ang ating pong pasasalamat sa Kanya na kusa, na hindi po dahil meron tayong gustong makuha, kundi dahil kay Kristo, ibinigay na ang lahat sa atin. And we have now a relationship with God. Amen? Are you with me? Praise God. So, in Matthew chapter 16, kanina binasa natin yung chapter 4, verse 3 ng 1 John. At nakita po natin doon, narinig natin na dumating na ang spirito ng Antikristo. So kapag ipinapangaral na si Kristo, hindi siya Mesyas. Hindi siya tagapagligtas. Sa King James Version, mas malinaw po yung verse 3 ng 1 John chapter 4, verse 3, na sinasabi na kapag hindi pinapangaral na si Kristo Jesus ay hindi Mesyas, hindi siya sinugo ng Diyos. Christ is our Savior. Amen? He saved us. He was sent. He was not created. Hindi po siya created. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Siya po'y isinugo. Hindi po siya created na katulad natin na hindi po siya tao lamang, kundi siya Diyos na naging tao. Alright? And then, sa kanyang pagpunta po niya dito ay para tayo kanyang iligtas. At yun ang tamang katuruan, spirito ng katotohanan na si Kristo ang ating Mesyas. Si Kristo ang ating tagapagligtas sa buhay po natin. In all aspect of our lives. Amen. Na tayo po ay makakaasa sa ating tagapagligtas. Ang sabi po ni Peter in Matthew chapter 16, right? Verse 22, ano po sinasabi dito? Nabanggit ni Pedro na ayaw niyang mangyari. Yung sinabi ni Jesus na siya po ay pupunta ng Jerusalem para siya'y parusahan, para pagpahirapan sa mga kamay ng mga taga-Jerusalem, ang mga Hudyo. Subalit isinangtabi po ni Pedro si Jesus, tinabi niya, Panginoon, huwag nawang pahintulutan ng Diyos
na mangyari ito sa inyo. At ito nabanggit ni Pedro, ay ng ating Panginoon, nang marinig ni Pedro. Alright? Ano ba yan? Nang marinig ni Pedro, yes. Dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. And then, verse 23, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas! Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Yun po yung tinatawag nating the spirit of Antichrist. Ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon, ang siyang magliligtas sa buong sangkatauhan. That is the will of God. That is the will of God na si Jesus ay maghirap para sa iyo at para sa akin. The will of God na tabusin niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya siya'y mamamatay. Pero sa isip ni Pedro, ayaw niyang maghirap ang Panginoon. Ayaw niyang magsakripisyo ang Panginoon. Napakaganda pong mga palaisipan o isip o plano ni Pedro. Pero yun po ay pandaraya ni Satanas. So deception is not, ang deception hindi po ito yung kasalanan, marumi, masama. Ang deception po ay maganda sa paningin ng tao. Alright? Napakaganda po ang sabi ni Pedro. Concerned si Pedro sa Panginoon. Tama? Kaya po hindi lahat ng mabuti na ginagawa po natin ay masasabi natin ito'y mula sa Diyos. Hindi po lahat ng concern natin sa maraming mga tao at iniisip natin sa mga tao na nagiging mabait tayo at iniintindi natin sila samantalang ang Diyos ay may plano sa buhay nila. Ang Diyos ay may pagpapala sa buhay nila. Kaya po nabanggit ko last Sunday na kung saan ang December natin ang isang buwan o isa sa buwan na mahina ang pasok ng ating blessing. Why? Bakit ganon? Meaning, binibigyan natin ng pansin ang maraming mga bagay dahil ito ay okasyon. Samantalang yung bagay na tayo nagpo-focus sa salita ng Panginoon. Na hindi naman tayo nagtatanim ng pera, ang tinatanim natin ay ang pananampalataya sa isip natin na si Kristo ang aking pagpapala sa buhay ko. So napakaganda kung hindi ko ipapangaral dahil COVID ngayon, dahil may okasyon ngayon, huwag muna kayong magbigay. Napakaganda po. Tama mo ba yun? Ay naghihirap po kayo, huwag po kayong magbigay. Napakaganda po. Gusto niyo po yun? Di po ba? Pero yung po yun hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay kilalanin mo siya na kay ikaw ay pinagpala niya dahil kay Kristo. And the more you acknowledge Him, the more you nurture the seed in your heart. And the more you nurture the seed in your heart, sa will mo, sa isip mo, sa understanding mo, the Spirit, who you are in Christ, can penetrate your flesh. Because without the soul, amen, na hindi po siya nadiligan, natanimnan ng spiritual na bagay, na salita ng Diyos, hindi po dadalo yung spiritual na bagay sa buhay mo. So critical po yung soul, sa body, soul, and spirit. Nandoon yung control center natin, yung will natin. Amen. Kaya po, ang faith ay nakikita, spiritual world ay nakikita by faith. The things that are unseen. Kaya po napakaganda po rin sinabi po ni John the Baptist, hindi po ako dapat na magbautismo sa inyo. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay mangyari kung anong sinabi ng Diyos. Mangyari kung anong sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ang magbabautismo sa akin. Kung minsan, meron po tayong mga humble effect. Meron tayong concert effect. Na kung saan ay binibase natin ang ating kabutihan sa pamamagitan po ng ating sariling pangunawa, sariling
pamantayan kung paano natin isukatin ang tao. Hindi po kailangan, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Kailangan sukatin natin ang Diyos, ang tao, sa pamamagitan ng pagsukat ng tao, ng Diyos sa tao. Ano yung pagsukat ng Diyos sa tao? Mahal sila ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa kanila. Believer sila, hindi unbeliever. Pantay-pantay ang goodness ng Panginoon sa lahat ng tao. Kanya lang hindi po pantay-pantay ang ating experiences is simply because hindi po tayo nagbibigay ng full attention who Christ is in our lives. Kaya nandito tayo, mga kapatid. We empower to each other. Tama mo ba yun? Amen. Hindi dahil hindi mo na nakikita, wala. Sabi nga ng hashtag, hindi mo alam, meron, pero meron. Hindi po totoo yun. Amen. Hello, hindi mo natin pinipilit yung wala ay magkakaroon at mayroon. Hindi po. It is true and it is a reality. It is done. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Andyan po tayo. And then 1 John chapter 2 verse 22, ano po sinasabi? At sino ba ang sinungaling? Ikaw? Ako? Katabi mo? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Yung po sinasabi ka na Mesias, na hindi siya ang tagapagligtas. Siya ang Antikristo. Ayaw kilalanin ang Ama at Anak. So ayaw pong paniwalaan ng ilan ang patungkol sa Ama at patungkol sa Anak. Dahil hindi pwedeng magkaroon daw ng anak ang Diyos. Dahil wala naman po siyang asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Alright? So, but the Word of God says there is 3 persons in one God. Amen? Kaya tayo po ay pinaniniwalaan natin na siya, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang anak. Kaya pinaniniwalaan natin ang anak at pinaniniwalaan natin ang Ama na meron siyang isinugo na anak at yan po ang Mesiyas na si Jesus ang Kristo. Okay? Amen? So makikita po natin mas malinaw mamaya ano bang sinasabi po ni Juan sa kanya mga sinusulatan patungkol po sa kasinungalingan. Okay? Dahil meron siyang pinupunto. Mamaya po makikita natin verse 4 na kung saan ay sinabi po natin kanina. 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in me. So Tagalog, nais kong basahin muli, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa Satanas na siyang nagahari. Take note, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. So dalawa lang ang kaharian. It is God's side or adversary side. So if you don't have Jesus Christ, kapag hindi natin kinilala, tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, then, ayon sa gusto natin, tayo ay pinagaharian ni Satanas. Napakasakit po. Pero yun po ay totoo. Nandoon po yung impluensya, nandoon po yung kanyang kapangyarihan. Kung paano po na si Pedro hindi po siya naging aware. Na-impluensyan siya ng diablo dahil sa kanyang sarili. Yun ang gusto ng diablo. Ikaw at ako ay manangan sa ating sarili. Magtiwala sa ating sarili. Magtiwala sa mabuting gawa natin. No? Kaya po, ang bawat desisyon ng tao ay may impluensya ang spiritual world. Pero hindi po lahat ng mga bagay na natural o carnal is sinful. Hindi po. Merong natural na hindi naman kasalanan. That is only a natural. Alright? But the motive, the heart, no? Ay doon tumitingin ang Diyos kung ito'y unbelief, hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, o sa Diyos.
Amen? Okay? Kaya po, bilang mga anak ng Diyos, na kayo ngayon na tayo ay puno ng katotohanan ng Diyos sa ating espiritu. Our mind is full of carnality. Okay? But our spirit is already victorious. Nagtagumpay ka na. Full of truths, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, you can discern now. Kaya alam mo, ngayon, kung ano yung sa tao, alam mo yung kasinungalingan niyon because you are now aware who you are in Christ. Alam mo ngayon ang katuruan, na di-divide mo ang salita ng Panginoon. Na hindi katulad dati na tanggap na tayo ng tanggap dahil salita ng Diyos ang pinapangaral ay ito ay kay Kristo. Ito ay sa Diyos. But now, we are aware. Aware tayo sa mga napapakinggan natin ngayon. Yan ang sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 4. Na ikaw ngayon ay taglay mo ang higit na mas makapangyarihan kaysa espiritu ng kasinungalingan sa mundong ito. Kaya po, yung deception lang ang ating labanan po dito, hindi po yung mas malaking problema ko, anumang problema ko napakalaki. Walang malaki at maliit na problema sa Diyos. Amen? Ang malaki, maliit, pareho lang sa Kanya. Walang problema yan dahil binigyan na niyang solusyon yun. Ang kailangan lang natin ay kilalanin sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi ng John chapter 10, verse 1, John chapter 10, verse 1, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahilan. Tulad, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan. Alam ng mga tupa ko, John chapter 10, ang tinig ko, at hindi nila kilala ang tinig ng tulisan at magnanakaw. Yun po yung mga maling katuruan, yun po tinatawag na magnanakaw at tulisan. Those people ang siyang nagtuturo ng deception. Nakala nila ay mayroong ibang daan liban kay Kristo. Mayroong ibang tagapagligtas liban kay Kristo. At yan ang mabuting gawa, yan ang seremonya. Yung ginagawa ng tao na yon ang dahilan kung bakit masasabi ng iba na siya ay ililigtas ng Diyos, subalit ang mga hindi dumadaan kay Kristo, ang mga taong hindi dumadaan sa pintuan, sila ay tulisan. At sila ay magnanakaw. Pero ikaw at ako ay napagtagumpayan na natin ang kasinungalingan ng Antikristo, spirito ng Antikristo sa buhay natin. Because the Holy Spirit, it will always guide us. Amen. At ngayon, kung tayo po'y nahahawa at nadadala ng kasinungalingan ng Antikristo, we need the Word. We need to renew our mind. But the truth is, greater power that is in you. Greater truths that is in you. Amen. That is the Holy Spirit. That is our Lord Jesus Christ. Amen. And then, in 1 John chapter 4, verse 5, ano po sinasabi dito? Sapagkat, okay, ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. So lahat ng anak ng Diyos, those who are born of God, sabi po ng King James Version, ikaw ba ay naisilang sa Diyos? And that is born again experience. You were born in the Spirit. Ay, ano po sila? Overcomes the word na tatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya we believe on the Father and we believe on the Son. At ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay nagtagumpay na sa mundo. So hindi ibig sabihin na may problema ka, hindi ibig sabihin nagkakasala ka, hindi ka ba nagtagumpay. Kay Kristo ay nagtagumpay ka na.
Amen po ba? Kaya kilalanin mo ang nagtagumpay para sa iyo, para sa ganon. Ang anumang bagay na nagiging balakid at nahihirapan nating pagtagumpayan sa mundong ito ay ating mapagtatagumpayan dahil sa ating pagkilala na si Kristo ay pinagtagumpayan na niya ang mundo para sa iyo at para sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya it's only by faith, through faith. Everything is already done through Christ. Amen. Kaya yung inaasam natin, dapat sana hindi kinain ni Adan ang bunga ng good and evil. Sana hindi niya kinain para wala akong sakit, para wala akong kahirapan. Yung hindi nagawa ni unang Adan ay ginawa ng huling Adan. Kaya yung inaasam po natin, sana hindi kinain kay Kristo, ay nakuha natin ang tagumpay. Kay Kristo ay nakuha natin ang sinasabi nating kapayapaan, kagalakan, kapangyarihan. Amen? Nakuha natin lahat kay Kristo. Hindi man natin nakuha kay unang Adan, pero kay Kristo ay nakuha natin the eternal, the tree of life. Na sana yun ang kinain ni Adan, na kung saan ay walang hanggan. Tree of life ay walang hanggan. Lahat ay pwede niyong kainin, wag lang yung isa. So kapag kinain niya yung tree of life, ay walang hanggan. Nakasiyahan, walang hanggan na ugnayan sa Panginoon, pag-ugnayan sa Diyos, fellowship sa Diyos. Kaya po kay Kristo ay nandoon ang kasagutan, walang hanggan na kaugnayan sa Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya po, sabi ni Paul, anong may kukumpara ang mga bagay na kahirapan dito sa mundo, Romans chapter 8, verse 18, yung kalwalatihan na siyang tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya kapag maliit na problema, malaking problema, kapag hindi tayo nakapokus sa Panginoon, pareho lang malaki yun. Walang maliit. Dahil nakapokus tayo sa ating sarili. Sa mga bagay na nakikita. They are only partially truth. They are not really truth. Amen? Dahil hindi sila mananatili, magpakila. They are temporary. My brothers and sisters. Hallelujah. Okay? Kaya po, patuloy tayong mag-grow in understanding, because hearing and hearing the Word, yung ating pananampalataya sa ating isip ay uusbong sa buhay natin at dadaloy yung faith that we have in Christ of the Son of God sa ating spirito sa buhay natin. Amen. Alright. So with God, all things are possible. Okay. You cannot compare it. Kaya kapag tayo po ay nagpupuri, kahit pinapawisan, pero parang hindi tayo pinapawisan dito. Nung kubo lang yung church natin noon, pinapawisan tayo. Pero nagpupuri pa rin tayo. Ngayon, aircon tayo. Hindi tayo makapagpuri yata. Right? So comparing, no, sa mga bagay na naranasan natin, kung who we are in Christ, kaya hindi ibig sabihin hindi ka na pinagpapawisan, doon ka makapagpupuri kahit pinapawisan. Hindi ibig sabihin walang init kaya ka linalamig ngayon dahil sa air condition. Hindi nawawala ang init kahit naka-aircon ka. Pero you are being comfort. Amen? Dahil mayroong lumalaban para sa iyo. Nang init, hindi ikaw ang lumalaban, kundi mayroong lumalaban sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na eradicated, na wala. Maraming tayong mga pangganong katuruan na kung saan, kapag wala kang problema, binless ka ni Lord. Kapag may problema ka, hindi ka blessed ni Lord. Ay may sakit ka, hindi ka pinagaling ng Diyos. Pero kapag wala kang sakit, pinagaling ka ng Diyos. Hindi po dapat tayo doon nakabase.
Are you with me? Masakit nga ang pastor eh. Oo, physical yan. But that you grow in the Spirit, mas magdodominate greater power that is in you. Deception lang yun. Ang totoo, magaling ka na. That is the truth. Ikaw may sakit, that is truth, but that is partially truth. Dahil hindi yan mananatili kapag namatay ka. At huwag nawawa muna ngayon. Ay mawawala na yan, punta ka ng langit. Tama? Oh, that is not permanent. Kaya nga si Paul, excited siya. No? Sinabi rin ni Pablo na pupunta ako ng Jerusalem at ako ay magdurusa doon at hindi lang ako makukulong, kundi pahirapan pa rin ako. Sabi ng mga kasama din ni Paul, huwag po kayong pupunta doon. Ay, napakaganda na naman, no? Huwag po kayong pupunta doon dahil hindi kayo ligtas doon. Pero sabi ni Pablo, ang mahalaga ay may pangaral ko ang mabuting balita. Siya man ay nasasaktan, siya man ay ginagapi ng anumang problema at panahon na hindi siya makatulog. Ang sabi ni Pablo, ito'y mga panandalian lamang. This is light tribulation. Magaan na tribulation. Dahil kumpara sa air condition, sa init sa labas, kaya niyang labanan ang init. Kaya niyang labanan ang anumang deception sa iyong spirito, sa anumang huwad na katuruan sa mundong ito. And then, itong huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Verse 5 ng chapter 4, verse 5. Kaya, ang mga bagay na makamundo, ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila, ang mga makamundo. So, the Word of God is not about practical. It's not about world system. Hindi po practical, hindi po natural ang salita ng Diyos. It is spiritual. Kaya kapag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, kung wala po tayong taglay na Espiritu ng Diyos, ay naiinip po tayo. Kung ang ating kaisipan ay puno po tayo ng mga bagay na natural, carnal, hindi tayo interesado sa salita ng Diyos. Pero kapag sinabi ng mangangaral, sa iyong kasipagan, pagpapalain ka ng Diyos. Sa iyong pagtsatsaga, pagpapalain ka ng Diyos. That is world system. Kapag ang tao ay nalilip up sa kanyang ginagawa, kapag ang tao ay nalilip up kung anong dapat niyang gawin, na sa kanyang gagawin, siya ay pagpapalain ng Diyos, sila ay ililigtas ng Diyos. Marami mga taong gusto makinig. Pero kapag ang pinag-uusapan ay patungkol sa ginawa ni Kristo, ay maraming taong naiinip. Are you with me? Ang mga makamundo ay nakikinig dahil ang itinuturo nila ay mga bagay na makamundo at ang bagay na makamundo ay kung ano magagawa ng tao. Hello? Alright? Kaya po ang salita ng Panginoon, hindi po ito practical. Biruin mo, nagtrabaho siya ng 8 hours, tapos yung isa ay nagtrabaho ng 1 hour, pareho lang ang sahod. Hindi po practical yon. Sa isang talinhaga na sinabi ng Panginoong Yesus. Amen? Hindi po practical yon. Ang practical, yung 8 oras ang sweldo niya. Yung 1 oras lang ang dapat sweldo niya. Tama mo ba yun? Yun ang practical, yun ang totoo ng mundo. But in the spiritual realm, the spiritual world, we are equal in the sight of God. It is all by grace. It is not by work. Amen. Hello? Kaya po kung kahit ako'y matagal na nagbabasa ng Bible, wala po doon yun. Kapag ikaw ay lubos na nanampalataya sa Panginoong Yesus, ano yung pwede ko maranasan ay pwede mong maranasan. Pantay-pantay po tayo. Dahil isa lang ang biyaya, si Kristo. Isa lang ang tagapagligtas, si Kristo. Isa lang ang will ng Father, ay si Kristo. Isa lang ang plano ng Diyos sa atin, ay si Kristo. Everything is about Christ. Kaya nalilito tayo, Lord, anong will mo? Lord, anong plano mo? Nalilito tayo, Christ! Isa ang sagot. For I know the plans for you, plans to prosper and not to harm you. And that is the plan of God, Jesus Christ. At bunga na lang po yun.
Kaya po kapag ikaw ay may best friend, ikaw ay may boyfriend, ikaw may asawa, Lord, sino po yung will mo sa akin? May asawa ka na, yan ang will ng Panginoon. Huwag mo nang ibalik sa nanay niya. Hello? Yan ang will ng Panginoon. Bunga na lang po yung mga other things. Bahay, Lord, hindi ata will ng Panginoon. Wala pa akong bahay. Lord, hindi niyo po ba ata will? Hindi, will na. At si Kristo po ang will. Amen? Hello? Kaya kung di pa tayo na in love, si Kristo ang yung first love. Everything. Wala kang father, wala kang magulang. Si Kristo ang daan patungo sa Ama. Alright? Kaya nga po yung heart ang tinitingnan ng Panginoon eh. Oh. Walang masama sa pagmumol. Walang masama sa panood ng sine. What is your heart? Amen? Oh. Kaya you cannot judge people na kung saan ay nanonood siya ng sine, COVID. Baka matagpuan niya si Jesus doon. Baka po yung pelikula ay may Word of God. So you cannot judge. Kaya tignan natin ang tao kung anong tingin ng Diyos sa kanila. Ang tingin ng Diyos sa kanila ay si Kristo. Na may plano ang Diyos sa kanila. Hindi mo base doon sa hindi ka nanood o doon nanonood ka ng sine. Amen. Hayaan mo ang tao magbago sa kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya si Kristo at si Pablo, hindi niya inalis ang slaves. Si Pilimon, hindi niya liligtas hindi niligtas ni Pablo si Pilimon. O yung, ano pangalan? Onesimus. Pilimon, Christian ka na. Si Onesimus, Christian na. Huwag ka nang huwag kang mag-slave o huwag kang mag-alipin ng tao dahil hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na si Onesimus ay slave. Pero hindi po yun binrake ni Paul. Kundi siya ang naging guarantor. Si Paul. Lahat ng anumang charge mo kay Onesimus, ako ang guarantor. Sabi ni Paul. Kaya guarantor po si Pablo. Kayo po, guarantor? Siyang naging guarantor, pero meron po siyang sidestep. Alam mo, Pilimon, ang buhay mo, iuutang mo sa akin. Alright? So, guarantor po, naging guarantor. Pero sabi ng Proverbs, huwag kang maging guarantor. Pero po, that is general truth. General truth po yun. Amen. But Paul himself, ay naging guarantor siya. At hindi niya po inalis yung slave wherein ngayon, hindi po tayo dapat mag-slave, di ba? And that is the truth of the Word of God. Huwag kang mag-alipin ng tao. Pero po, sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Kristo, hindi po sila nag-political rally. Mali. Ang mali ang ginagawa natin, meron tayong mga alipin. Wala silang will, wala silang property. Na tayo ang may-ari sa tao, hindi kalooban ng Ama yun. Pero po yun ay hindi po rally ni Paul. Political po yun eh. Pero because of the truth, si Pilimon ay pwede niyang palayain si Onesimus. Dahil pareho na silang Kristiyano. Pero let the word, let the relationship ang siyang magbago sa tao. Pwedeng sabihin ni Pilimon o ni Pablo kay Pilimon, Pilimon, huwag mo nang gawin yan. Pwedeng gawin ni Pilimon yan, pero po, napilitan lang siya. It is by works. It is not by grace. Alright. Are you with me? Hallelujah. God's good. So, hindi ibig sabihin po, yan po sabi ni John, mamaya makikita mo natin. 1 John chapter 2 verse 16, ayan. Sapagkat ang lahat ng kamunduan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. So anumang pagmamayabang sa buhay mo, maliban kay Kristo, ay hindi yan nagmumula sa Ama. Di ba? Makita po natin yan. You can now detect sa pera. Ano ba ang
appreciation mo sa pera? Ano bang reaction mo sa pera? Kapag wala kang pera at may pera, ano ba ang mood mo? Doon mo makikita na doon ay nagmamayabang ka sa Diyos o sa pera mo. Na ikaw ay pinagpala dahil sa pera mo. Dahil kay Kristo, ngayon ako'y may pera. So ano po ang pinagmamayabang? Ano yung mood natin? Ano yung impression natin sa may pera ka at walang pera? Sa may trabaho o walang trabaho, doon mo madidetect. And the Word of God can divide that. Kaya nga, only the truth can separate the soul and the spirit. Amen? Are you with me? Hallelujah. Kaya ako po, alam ko po, kung kailan ako mayabang at hindi. Dahil sa salita ng Panginoon. Oo. Sa dating ko, mayabang ako. But now, God, ang siyang nag-guide sa akin, the truth. And I himself, ako'y nagre-repent. Kahit walang magsabi sa akin. Because the Holy Spirit guiding me through Christ. Amen. Alam ko. Alam ko kung nandoon ako sa focus ng materialism. Alam ko. Now, I can detect. Dati ang basis ko yung panlabas. Na kapag hindi ako magastos, hindi ako materialistic. Nagtitipid ako, itong kalooban ng Diyos, based on my works. But now, it is based on my relationship with God. Amen. Amen. Hallelujah. So maraming nagsasabi sa akin, humble ako. Hindi totoo yun. Kung alam mo lang, mayabang ako. But now, kaano man ang aking panlabas, alam ko, mayabang ako o hindi. Because through the Word of God. I know in my heart. Amen. Kaya kahit hindi ako nakabihis na maganda, pwede kong masabing mayabang ako. Hello? Nandiyan ba tayo? Do you understand? Oh. Kaya porke nakatsinelas lang ako, hindi ako beach walk. Ay, hindi ako mayabang. Hindi po nakabasing ngayon doon. Pwedeng hindi ako naka-beach walk. Spartan lang. Pwede akong maging mayabang. Dahil yon ay nasa laman ng aking puso. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Mali po sila kapag sinasabi nilang si pastor ay humble, hindi po. Hello? Amen? Hallelujah. Kaya, alam nyo na. Pero kay Kristo, amen, nababago po ang sino mang tao. Alright. So, ito po sinasabi ko kanina, 1 John chapter 3, verse 7, mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid. Tulad ni Kristo na matuwid. Alright? So, huwag daw tayong padadaya. Huwag tayong padaya sa ibang tao, huwag tayong padaya sa ating sarili. Dahil ang gumagawa ng tama ay matuwid. Bakit? Dahil si Kristo ay matuwid. So, sa isang Kristiyano, alright, na tinanggap niya ang Panginoon, yun na ngayon ang kanyang nature. Ang kanyang nature ngayon ay righteous. That is you now. You are righteous. Kanya, ang bunga nun, that is you, ikaw yon, ay gagawa ka ng matuwid. Kaya ang sino mang gumagawa ng matuwid at gumagawa ng tama ay matuwid. That is your nature now. That's who you are. Hindi nakapagtataka ng isang tumanggap kay Kristo ay gumagawa ng matuwid o gumagawa ng tama dahil siya ay matuwid. Amen. Alright? Oh. So katangian mo yon. Ikaw na yon.
Kaya po, hindi ka nagtataka dapat na ikaw ay gumagawa ng matuwid. Hindi ka dapat nagtataka na ang kaaway mo ay minamahal mo. Hindi ka na dapat nagtataka na ikaw ay nag-a-attend. Hindi ka na dapat nagtataka na ikaw ay nagbibigay. Because that is you. That is your nature. That is your life. Amen? Pero wag daw tayong padaya. Na hindi lahat ng gumagawa ng tama ay anak ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Juan. Merong tinuturo ang ibang tao para sila ay iligtas ng Diyos. Para sila ipagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. So, hindi lahat ng gumagawa ng mabuting gawa ay anak ng Diyos. Na sila ay may katangian. Amen. Kaya po, hindi natin basis ang panlabas, ang basihan natin ay ang ating kaugnayan sa Diyos at ang basihan natin ay si Kristo. Amen. Kaya po, ang isang taong gumagawa ng masama, hindi natin pwedeng masabing hindi niya pwedeng kilalanin ng Diyos, hindi pwedeng hindi niya kilala ang Diyos. Dahil ang Kristiyano ay pwede rin magkasala at gumawa ng mali. Pero hindi ibig sabihin na siya hindi na matuwid. Dahil ang katuwiran ng isang Kristiyano ay si Kristo. Amen? Alright? No. Kaya wag tayong padaya. Kaya ang Word of God ay napakahalaga. It divides the spirit and the soul. So you can discern. Yan ang nabanggit ko kanina. Sa iyong sarili mismo, makikita mo kung sino ka at ano ang motibo mo, ano ang ginagawa mo na ito ba ay mula sa buhay mo ngayon na kay Kristo o mula sa sarili mo. Sa sarili mong pangunawa, sa sarili mong desisyon at diskarte sa buhay mo. Okay? Amen? Kaya nga, the Word of God it is talking to your heart. It is not talking in your mind. Hindi po ito practical. Spiritually, talking to your heart, in your soul. Amen? Oh. Kaya wag po tayong padaya. Nasakala natin na kapag ikaw ay tumaas ang sweldo, tumaas ang income, yun ang pagpapala natin sa Diyos. Kahit po yung unbeliever, pwede po siyang tumaas ang income. Kahit yung mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos ay pwede silang tumaas ng income at magiging mabuti rin sila. Magiging matulungin din sila. Kaya po ang ipagmayabang natin ay si Kristo. Hindi yung income natin, hindi yung mababa ang income natin. Ang ipagmayabang natin ay si Kristo. Dahil yun ang katapusan natin. That is our destiny. Who we are in Christ. Kung sino tayo kay Kristo. Amen. Kaya nalililang po tayo na kapag mababa ang sahod, mababa ang posisyon, ay hindi ka pinagpala ng Diyos. Hindi po. Pinagpala ka ng Diyos dahil kay Kristo. At sa Kanyang biyaya, ay pantay-pantay po ang ating experiences sa buhay natin. Hindi sa basihan na sa panlabas na bagay. Sa buhay natin. Pastor, di ba kalooban ng Diyos? Yes, kalooban ng Diyos. That is only the product. Nakapokus tayo dun sa source. The spiritual realm. Amen. Kaya pwede rin pong maraming pera pero mahirap ang nasa isip niya at nasa puso niya. Kulang pa rin. Pwedeng konti lang ang pera mo na masasabi mong, thank you, Lord. Na dating 100 ang sahod mo, 150. Thank you, Lord. After 3 years, Lord, 150 na lang. Hindi pa ito kumaas. God will supply all our needs. According to His riches and glory. Amen? Alright? Oh. Kaya po iba yung sa mundo. Iba yung sa ating ugnayan sa Panginoon. Hello? Iba po yun. Oh. Alright? Hindi po basihan ng blessing sa panlabas. Dahil ang basihan natin sa panlabas ay pwede ring maranasan ng ibang tao na wala kay Kristo.
Dahil kapag sila'y gumawa ng matuwid sa mundong ito, may karampatang gantimpala yun. Yung ganun din sa atin kapag gumawa tayo ng tama sa mundong ito. Pareho lang tayo kapag mundo ang pinag-uusapan. Wala tayong pagkakaiba. Hello? Andiyan ba tayo? Kaya if you walk by faith, abide, stay, dwell in the vine, and that is the life of Christ that is in you. Oh. Yung mga hindi nag-a-abide, nagdudwell at wala silang ugnayan sa Diyos, ay tunay nga pong hindi nila mararanasan kung ano man ang nakay Kristo. At si Kristo ang gumawa ng lahat para sa iyo at para sa akin sa Ama. Amen? Amen? Okay, last. In verse 6, sabi niya, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral mula sa Espiritu ng katotohanan o Espiritu ng kasinungalingan. Sa Amplified Version na isang basahin, we are children of God. Whoever is learning to know God progressively to perceive, amplified dito, no? Progressively to perceive, recognize, and understand God by observation and experience to get an ever clearer knowledge of Him, listen to us. And he who is not of God does not listen or pay attention to us. By this, we know the spirit of truth and spirit of error, deception. So sa Amplified, ang sino ba ito nakikinig, nagbibigay ng atensyon, ay progressively na kanilang naunawaan, nare-recognize ang patungkol sa Diyos at hindi lang po nila na-observe, kundi ito ay kanilang nararanasan. At patuloy nilang naliliwanawagan na lumilinaw ang kanilang pangunawa patungkol sa Diyos. Kaya they listen. That's why they listen. Kaya ang lahat ng patuloy na nakakaunawa ay patuloy silang nakikinig. Pero ang mga taong hindi nagbibigay ng atensyon na nakikinig, ayaw mag-attend, ayaw makinig ng salita ng Panginoon, meaning they are listening to the spirit of Antichrist. The spirit of this world. The spirit of error. The spirit of deception. Kaya sabi ni Juan, John chapter 2, verse 19, kahit naging kasama natin sila noon, so noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Kaya kapag ang salita ng Panginoon ay hindi nila nabibigyan ng atensyon, meaning hindi sila kabilang sa atin. Kaya nga when we preach the truth, ang katotohanan ang magdi-divide sa tunay na tumanggap o sa hindi tunay na tumanggap. Amen. Talagang aalis at aalis sila. Talagang hindi sila magbibigay ng atensyon at makikinig sa salita ng Panginoon dahil ang nasa isip nila ay mga bagay kung anong dapat nating gawin. Na kung bisan ay nadadaya tayo ng mundo dahil bawat gawa nating tama sa mundong ito ay may gantimpala. Nadadaya tayo na sa bawat masamang nangyayari ay galing sa Diyos. So my dear brothers and sisters, hindi ko na mag-ibig sabihin na hindi na natin ipangaral ang magandang balita sa mga taong ayaw makinig. Ang mahalaga ay ginagawa natin kung anong dapat natin gawin dahil ito ay bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. It is our enthusiasm and passion to share the truth because we are experiencing the love of God and it is overwhelming. Overwhelming, mga kapatid. Nag-uumapaw kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon sa buhay natin. At hindi po yun hardship,
Hindi po yun sapilitan. But that is the life that is in you. That's why you share the gospel. Even the people na ayaw makinig sa iyo. Amen? Na they don't give attention. If you are sharing the gospel, the good news. Okay? So sabi po ni Galatians chapter 3 verse 1, ano ba naman kayong mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nagdilil lang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinapangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo Jesus? So mga taga-Galatia ay mas pinakinggan nila ang maling katuruan na sila ay nagpasimula sa Espiritu, na muhay o tumanggap ng regalo ng Espiritu dahil sa Espiritu ng Diyos. Pero sila ay nagpapatuloy sa mabuting gawa para sila ay tanggapin ng Diyos sa buhay nila. Kaya po mga kapatid, hindi tayo by sight, by sin, but by faith. The just shall live by faith. Amen. At alam ko po, naway makakatulong ang bagay na ito sa buhay natin, na tayo po'y laging nakikinig, that we are now being led by the Holy Spirit to be aware and conscious in our spiritual world. Amen. Amen. Kung totoo si Satanas, mas totoo ang Diyos. Amen. Hello? Kung totoong masama, mas totoong mabuti ang liwanag kaysa kadiliman. Amen. Tayong lahat manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos sa iyong mayamang biyaya at pagpapala sa buhay namin. At yan ay si Kristo. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Pinupuri ka namin at pinaparangalan sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Dakila ang Diyos. Amen. Alright. Sige, mag-chorus tayo. Bago tayo benediction. Amen. Stand.
kayong malungkot, kung wala pa yung bonus ninyo, kung wala pa yung 13th month ninyo, huwag kayong malungkot. Kung hindi kayo nabubunot sa mga raffle, sa mga party, huwag po kayong malungkot. Amen? Kasi yung precious gift na una nang naibigay sa'yo, yan ay si Kristo. Amen? If there are so many reasons in this world para tayo ay malungkot, matakot, but there is only one reason for us to be grateful, to be joyful, to be forever happy and contented, and that is our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen? Amen po? So, pwede naman po kayo mag-mine. Yung mga 50 pesos, pa-mine-mine. So, hindi po nakabase yung ating tunay na kaligayahan sa kung anong meron tayo at sa kung anong wala tayo. Sabi nga po ni Pastor kanina, yung nagdi-define talaga yung puso. Kaya hindi natin masasabi sa postura ngayon kung gaano kaganda yung damit. Mayaman yan. Ay, 50 pesos lang pala yan. Tapos, maganda yung sasakyan. Yung pala, 5 years to pay. Diba? So, si Kristo talaga isang magiging source ng joy po natin at ng contentment natin. Amen po. Huwag po tayong palinlang sa nakikita ng mata. Huwag po tayong malinlang sa kung anong binibigay or nadudulot ng mundong ito. Patuloy po tayo mag-focus. Patuloy po tayong tumingin kay Kristo sapagkat siya lamang ang tunay na kasapatan natin sa ating buhay. Amen. Tayo po yung muko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na patuloy, O Diyos, na nagdi-divide, inihiwalay, Panginoon, ang kung ano ang laman at kung ano ang espiritu. At sa ganitong paraan, Panginoon, lalo po namin nakikita at naunawaan how blessed we are because of Jesus Christ. How blessed we are in our spirit. At natututo kami, Panginoon, na patuloy na manalig sa iyong mga salita, manangan sa kung sino kami sa aming espiritu. Sapagkat in our spirit, Lord God, now we know that Christ is complete. Christ is enough for us, Lord God. And Lord, let your word continue to teach us and guide us, Panginoon, upang ma-draw out namin kung sino kami sa aming espiritu. And Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin para kami, Panginoon, ay mabuhay at mamuhay sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon, na nananalig at nananangan sa aming mga espiritu na nagmula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Binupuri ka namin at pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.